mga kababayan, ang Philippines Defense Minister ito yan, parang hirap intindihin. Yung Secretary of Defense, mga kababayan, palaban. Alam niyo ba kung bakit palaban? Tinatawag niya ang China na thieves. Thieves, ibig sabihin nun, mga magnanakaw. Ayun, malakas ang loob. Ayun ang mga dapat mamumuno, no? Grabe, no? Dapat nga nagbigyan ng award to si Secretary Gibo. Pero walang halong pagbibiro, no? Talagang para sa akin, magaling siya, no? Talagang magaling siya sa kanyang mga desisyon, no? Sa kanyang mga kumbaga karapat-dapat talaga siya sa kanyang pwesto ng Minister of Defense. Yan. So, itong bibigyan natin ng reaction video, no? Komentaryo, question at mga mainit na komentaryo. Pwede rin naman kayo mag-comments diyan, mga guys, no? Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, please huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at like sa ating YouTube channel. Okay? And also, please paki-subscribe din kay Good News Philippines. So, sa kanya to, bibigyan lang natin ng reaction. Kasi ito yung mainit na balita, no, tungkol sa mga Chekwa. Nakakabuwisit kasi itong mga Chekwa na to, no. Talaga inaangkin yung teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea. Sige, umpisa na natin, For them, it's okay, but for us, it's not. When they are the thieves, Chinese Communist Party with their twisted ideology. Mga idol at kabayan, breaking news! Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro hindi nakapagtimpi sa China, nakapagbitaw ng maanghang na laban sa Chinese Communist Party na ito ay isang thieves o magnanakaw. Mga barko ng Chinese Navy walang imik dahil ang France at Pilipinas ay magkasamang nagsagawa ng air at maritime drill sa West Philippine Sea. French Carrier Strike Group hindi lamang nakipagsanay sa Armed Forces of the Philippines, kundi nasa Pilipinas na rin sila. Hindi lang yan, mga kabayan. French, dagdag pa ng kalihim ng depensa ng Pilipinas, takot ang China sa plano ng bansa na muli itong kasuhan sa International Court dahil alam nilang matatalo sila. And so China's refusal to join or to combat in the legal arena is the best proof that it knows that it is in the wrong and it knows that it will lose. That is why they do not want to participate. Sinabi naman ng Defense Minister na hindi naman parte ang China ng ASEAN, kaya hayaan nito ang mga bansa na gawin nila kung ano ang makakabuti para sa kanila. Ikatlong maritime cooperative activity inilunsad sa West Philippine Sea. Ito na, mga kabayan, team up ng Pilipinas at bansang France ang lakas. Siguradong inis na naman ang Communist Party ng China at maging ang People's Liberation Army Navy dahil ang Pilipinas at France ay nagsagawa ng joint maritime exercise sa West Philippine Sea. Yan, at tingnan nyo naman, mga kabayan, talaga naman na lagi naman talagang nagsasanay ang mga allied forces natin, no, ang sa atin lang, sa loob ng ating ng exclusive economic zone. Kaya nga talaga asar na naman to mga China dito, no, sa pagpapatrol at pagsasanay ng mga allied forces at ng mga kakampi ng Pilipinas, no. Kaya panay nga ang ngaw-ngaw ngayon ng China. Mga eroplanong mandirigma at barkong pandigma ng dalawang bansa nagpakita ng puwersa sa West Philippine Sea mismo. Kinumpirma ng sandatahang lakas ng Pilipinas na ang ginawa ng militar ng France at Pilipinas ay nakadesenyo upang mapalakas ang kanilang interoperability at komunikasyon at kakayahan sa depensa. Sa panig ng Pilipinas, inilunsad ng Philippine Navy ang BRP Jose Rizal FF-150, BRP Gregorio del Pilar PS-50, C-90 aircraft at dalawang FA-50 fighter jets. Ang France Strike Group, tingnan nyo naman, yan kung gaano kalalakas yung mga jet fighter na yan, no? Yan galing sa mga natin, mga kakampi natin, mga iba-ibang bansa. Yan mismo nagsasanay sa West Philippine Sea. Kaya nga yung China nakatingin lang yan dyan, Kaya nga kumbaga hindi lang nakatingin, nakabahag yung buntot nila yata.
naman ay pinangunahan ng kanilang aircraft carrier, Charles de Gaulle, multi-mission destroyer, supply vessel, air defense destroyer, frigate, at Dassault Rafale multi-role fighter. Nagsagawa ang dalawang Navy ng iba't ibang drills sa West Philippine Sea tulad ng communication check exercise, division tactics, officer of the watch, maneuvers, replenishment at sea, personal exchange through rigid hull inflatable boats, anti-submarine warfare exercise, at aircraft combat training. Makikita na ang dalawang Dassault Rafale ay lumipad at magkasabay sa dalawang FA-50 ng Philippine Air Force. Ang ganito Tingnan naman mga kababayan, titindi no? Titindi ng mga jet fighter ng mga ano natin, ng mga kakamping bansa. No? itong klase ng mga aktibidad kabilang na ang mga kaalyado at partners na bansa ay nagpapakita ng mas pinalaki pang suporta at focus sa seguridad ng West Philippine Sea. Mula sa Pilipinas, pinasakay ng isang French helicopter ang ilan sa mga opisyal ng militar ng Pilipinas, ang ambassador ng France sa Pilipinas at iba pang mga media reporter upang saksihan ang joint maritime exercise ng French Navy at Philippine Navy at Yun. Philippine Air Force sa West Philippine Sea. Matitindi to mga kababayan. No? Ayan ba yung sinasabi na Ayan ba yung sinasabi na walang West Philippine Sea? Nabalitaan nyo naman siguro yun, di ba? May nagsabi na wala daw ang West Philippine Sea. Department of National Defense Secretary Gibo Chodor Jr. punong-puno na sa ginagawa ng Chinese Communist Party laban sa Pilipinas. Nakapagbitiw ng salita ang Defense Minister ng bansa na ang China ay isang thieves o magnanakaw sa Ayan ang sinasabi ko mga kababayan, si Secretary Gibo. Na yung guwapong mama na yan, no. Ayun ang palaban talaga, no. Sana nga talagang permanente na siya diyan, no. O kaya basta tumas pa sana yung kanyang posisyon, hindi lang defense minister. Salitang Pilipino. Minamasama kasi ng China ang ginagawang pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines. Ngunit ito ay kabaliktaran. Gusto kasi ng China mga kabayan, sila lang ang malakas. The Philippines is committed. Kaya nga itong mga China, no, masyado na mga swapang. Gusto nila sakupin na yung buong West Philippine Sea. Wala naman yung pinaglalaban nila, sa kanila lang naman. Hindi naman nakaangkla sa batas o sa international law yung kanilang kiniklaim diyan sa West Philippine Sea. Kaya nga para sila mga ng mga hunyango o mga ngaw-ngaw diyan sa West Philippine Sea. No? To strengthening all capabilities, deterrent or not. And I heard China say that it's changing our capability build-up is changing the normal, etc. What's the normal now? Isn't it that they want to be the strongest armed force by 2049? So for them, it's okay, but for us, it's not. When they are the thieves. And it's not China. It is the Chinese Communist Party with their twisted ideology. President Marcos has issued a challenge. Tingnan nyo naman, ang tapang ng sinabi ni Secretary ni Gibo, twisted. Yung China, twisted-minded. Ibig sabihin, baluktot na pag-iisip ng mga wala sa ideolohiya.
We won't. We will put a break to our capability buildups. But you get out of the West Philippine Sea, you follow international law, you demobilize your nuclear arsenal. You stop your plans for being the strongest armed force in 2049. Do not subvert our internal economies and our countries. Do not try to reshape the world order. Remove your ballistic capability and stop sailing in the West Philippine Sea. Banat pa ni Secretary Gibo Teodoro Jr., hindi naman parte ng ASEAN ang China. China tries to define what ASEAN should be doing in its rhetoric. It tries to define ASEAN centrality, which to me nobody should listen to. They're not part of ASEAN. They shouldn't be talking for ASEAN. Of course, they would like to occupy all of ASEAN as they're showing here in the West Philippine Sea. Dagdag pa ng kalihim ng depensa ng Pilipinas, duda ito sa intensyon ng China na makipagnegosasyon sa Pilipinas. Does China negotiate in good faith? Or is it a means, a subterfuge to do something else? So, in several of their own historical movies or whatnot, like their movie on the Korean War, the negotiation there was used to further the combat in the negotiating table. So, that's my take. Matapos pumasok ng 3 barko ng China sa Sulu Sea at lumabas ng Sibuto Passage, ang mga ito ay dumiretso sa pagitan ng karagatan ng Australia at New Zealand sa kawalan ng respeto ng China sa mga bansa na ang layo na sa kanila. Nagawa pa nitong maglabas ng babala sa mga pampubliko at pribado mga eroplano na iwasan nilang lumipad sa taas ng mga barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy sapagkat gagawa daw ito ng live fire exercise. Sa katunayan, Tingnan nyo, ito. Itong China, no, kung saan pumupunta, no, alam mo yung mga pagalagalang mga aso diyan sa parang pagalang-galang aso. wala na malaman kung saan bansa, kung parang namamasyal lang na hindi malamang nagpapaalam sa mga pinapasukan na lang bansa. Mga walang hiya nga talaga, no. ilang biyahe ng mga eroplanong papuntang New Zealand vice versa ang nakansila at nag-divert. Dahil dito, hindi nagustuhan ng Australia Prime at Defense Minister ang parang pahapyaw na pagbibigay babala na dapat kung sana ay formal itong naglabas ng abiso sa mga kalapit na bansa. Ang ginawa ng China ay isang malinaw na provokasyon at hindi natin masisisi balang araw kapag makikita natin na ang China laban sa maraming mga bansa. Laban Pinas. Ayan mga kababayan, nakita nyo naman ayan si Secretary Gibo talagang palaban, talagang may dignidad. Sana nga kumandidato siyang senador, no, o kaya mga mataas na posisyon, no. Pero wala tayong nababalitaan na nakakandidato siya, no, kahit mga presidente. Oo nga, no. Dapat nga kasi may paninindigan nitong taong to Sa palagay ko, sa opinyon ko, no, mga kababayan, talagang matigas siya pagdating sa ating teritoryo, di ba? So wala tayong nababalita nakakandidato siya. Kahit kahit mayor nga, wala tayong nababalitaan na nakakandidato siya. Sayang, no, marami pa naman boboto. Isa na ako boboto doon. Ewan ko lang kayo Sige, no, okay na. So hanggang dito na tayo mga kababayan, no. So kung nagustuhan nyo itong mga reaction video nito, no, katulad nito, no, huwag mo naman kalalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Okay, no, para ma-update pa kayo ni YouTube sa aking mga video. Okay, no, so maraming salamat sa inyong panonood.